Ang tulay ay hindi lamang isang istruktura na nagkukonekta sa dalawang lugar, kundi isang makabuluhang simbolo ng pagtawid, pagbubuklod, at pag-asa. Nandito tayo ngayon sa Sacobia Bridge, isa itong modernong tulay na nagkukonekta sa Clark Preferred Zone sa Pampanga at sa New Clark City sa Tarlac. Isa din ito sa mga gateway papunta sa Bamban, Tarlac. Halos 1 kilometro ang haba ng tulay na to na tumatawid sa Sacobia River, ang isa sa 5 pangunahing ilog na dinadaluyan ng tubig at minsan ng lahar mula sa Mount Pinatubo. Tara, samahan nyo kami ng aking mga kasama sa aming padyak. Ano ba ang ruta at mga bayan ang aming dinaanan sa pagpunta at pag-uwi? 4 AM ang aming call time and for this ride ang gagamitin ko ay ang aking gravel bike. 3:52 AM nang makarating ako sa meeting place. Halos sabayan lang kami ng isa kong kasama. Sarado pa ang simbahan at wala pa din yung iba, kaya naghintay pa kami ng mga ilang minuto. At nandito na kami ngayon sa Candaba Bypass Road. 4:10 AM na din kami na makumpleto at makaalis. Mula sa San Miguel ay dadaan kami sa Candaba, Santa Ana, Arayat, Magalang, papunta sa tulay ng Sacobia sa Mabalacat, Pampanga. Madilim pa at full moon lang nung isang araw kaya medyo bilog pa ang buwan. Nung panahon na mahilig ako mag solo ride, dumadaan din ako dito ng madaling araw. Sa totoo lang, hindi naman ako takot sa multo, kundi baka habulin ako ng aso o harangin ng masamang loob. Medyo mahaba ang bypass na to at mahaba din ang mga savana. Nandito na tayo ngayon sa town proper ng Santa Ana. Mabuti na lang at hindi traffic. Nasa harapan ko lang ang simbahan at nasa kanan naman ang palengke. Pag inabutan mo yung mga biyahero na nagbababa ng produkto, nagta-traffic talaga dito. Kaya minsan inaakay na lang namin ang bisikleta para malagpasan ang traffic. Kapag nadadaan ako dito sa Santa Ana ng Vermont hanggang Tag-Araw, ang karaniwang nakatanim dito ay mga gulay at prutas kagaya ng pakwan, melon o mais. Ngayong tag-ulan, mukhang palay naman ang mga itatanim sa mga bukid dito. Itong dinadaanan namin ngayon, isa din to sa pinakapaborito kong daan dito sa Pampanga, hindi dahil sa smooth ang kalsada, kundi maganda ang tanawin, malawak ang mga bukirin, wala na halos bahayan sa gawin na to, madami ding puno ng akasya sa magkabilang gilid, at dahil sakop na din ang parting to ng Arayat, tanaw na tanaw dito ang Mount Arayat. Bukod sa Arayat side na dinadayo ng mga siklista, meron din sa Magalang side, at doon din makikita ang banal na bundok ng Pampanga. Na solo ride ko na yun dati, pero gagawan ko na lang siguro ng video pag nagawi ulit ako dito. Nasaan na ba tayo? Santa Ana pa ba ito? Okay, Santa Ana. So, nag-water break muna kami pagkatapos ng almost 40 kilometers na padyak. Sabi ng mga kasama ko, nasa Santa Ana pa daw kami, pero sakop na talaga to ng Arayat. Papasok na kami ngayon ng Magalang. Medyo maganda na ang kalsada dito, kaya yung kasama ko nag-maintain na ng 30. Para sa akin, mabilis na yun para sa MTB dahil normally, chill lang talaga ang pedal namin at hindi naman kami nakikipagkarera. Kung dediretsuhin namin itong main road na to, makakarating na kami sa Concepcion, Tarlac. Pero syempre, sa Pampanga lang ang destination namin. Kaya bago pa kami tumawid ng tulay pa Tarlac, lumiko na kami papunta sa Mabalacat Magalang Road. Medyo mahaba din ang kalsada na to at may banayad na ahon, kaya ramdam din namin yung bigat ng pedal. At ito na yung flyover pa Mabalacat at Bamban. Sa ilalim ng kalsada na to, yung NLEX at sa kabila, nandito naman yung Welcome Arc ng Mabalacat. Mga ilang kilometro na lang at makakarating na kami sa tulay ng Sacobia. Ang maganda dito sa Preferred Zone, maganda ang kalsada at mayroon din silang bike lane na nakahiwalay sa main road, kaya madami din kaming bikers na nakita dito. Sabi ng kasama ko, dati daw hindi pinapayagan ang mga bikers na tumawid sa tulay. Pero mukhang maluwag naman sila ngayon at may mga nakita na din kaming ibang bikers na umahon sa tulay.
At nandito na tayo ngayon sa Sacobia Bridge. Ang ganda ng disenyo. Bukod sa tulay, tanaw din dito ang magandang view ng mountain range ng Zambales at ang hillside ng Tarlac. Kung dediretsuhin natin ang kalsada na to, mararating natin ang New Clark City. Pero bago makapunta sa Capas, dadaanan muna natin ang farm ni Mayor. Ang pinag-uusapang bayan ngayon, ang Bamban Tarlac. Mag-aalas 8 na at ubos na din ang baon naming tubig, kaya maghahanap muna kami ng kakainan. Yung isa pala naming kasama uuwi sa bahay nila dito sa San Fernando, kaya mag-iiba kami ng ruta pa uwi, hindi na kami babalik sa Magalang at sa Arayat. Kaya mula dito sa Mabalacat dadaan kami ng Angeles, San Fernando, Mexico, pabalik sa Santa Ana. Medyo nakakapanibago dito sa Angeles. Malawak ang kalsada, madaming crossing, madami ding tao at mga sasakyan. Kung solo ride siguro akong pupunta dito, baka naligaw pa ako. Mabuti na lang at kabisado ng isa kong kasama yung pasikot-sikot dito sa Angeles. At pagpasok naman sa San Fernando, halos pareho lang sila ng Angeles. Ang nakakatuwa lang din dito, mayroon din silang bike lane, pero pasulput-sulput lang yung bike lane nila dito. Tingnan nyo to, ngayon nasa bike lane kami. Paglabas namin sa lane na to, nawala na yung bike lane. So kailangan ulit namin bumalik sa main road. Tapos after a few meters, magkakaroon ulit sila ng bike lane. Parang papasok ulit yung bike lane dito. No? Ano? Ano ang bike lane? Ang isa pang na-appreciate ko dito sa San Fernando, nung naglagay sila ng bike lane, kung mapapansin nyo, nirespeto pa din nila yung kalikasan at hindi nila pinutol yung matatandang puno ng akasya at kamatsile dito sa gilid. Liliko na kami ngayon dito sa Sindalan Maharlika Road. Malapit na dito yung bahay ng kasama namin, kaya ang gagawin namin mamaya, hahanapin namin yung kalsada papuntang Mexico. Yun din ang daan papunta sa Lakeshore, Pampanga, ang isa din sa mga tourist destination dito. Medyo magaan lang ang naging pedal namin from San Fernando to Mexico, pero pagdating ng Mexico, dito na ako nakaramdam ng pagod. Makulimlim naman pero maalinsangan pa din ang panahon. Nasiraan pa ang isa naming kasama, kaya sinamantala na namin para makapagpahinga. From Mexico, bumalik kami ng Santa Ana. Maiksi lang naman ang naging pedal namin sa Santa Ana, at pagdating naman namin sa Paralaya, Candaba, dito na ulit kami nagpahinga, at ito na din yung huling stopover namin. Medyo napadami yata yung nainom kong buko kanina, kaya nung pumadyak kami dito sa bypass para na akong masusuka, siguro sinamahan na din ng laspag sa haba ng pedal namin. Kaya nang makarating kami dito sa San Miguel, nabuhayan na ako ng loob dahil alam kong malapit na kaming makauwi. Pumunta kami sa isang tulay. Ngayon, uuwi ako at dadaan ulit sa isang tulay. Tulay na nagkukonekta sa mga lugar. Nag-uugnay din sa tao. Tulay na binuo ng ilang taon. Pinagtibay na ng panahon. Tiwala at samahan. Pero minsan kapag nasira o nasunog, tumawid man ang kahit sino man sa dalawang panig, hindi na ito magiging katulad ng dati.